Meron daw big man na darating dito sa San Miguel Beermen at inaayos na yung magiging trade dito na pagkuha. At mukhang interesado raw itong SMB na ma-acquire itong si Kai Balungay mula dito sa Phoenix Fuel Masters na ang ganda ng nilalaro ngayon. At willing daw ibigay ng SMB na kapalit itong si Mowala Tautua at si Jeron Teng. So dalawang rotation players ng San Miguel ang ibibigay nila para dito kay Kai Balungay. Mukhang seryoso daw itong SMB dito sa kanilang magiging offer at magdedepende na lamang yan syempre dito sa Phoenix Fuel Masters kung magiging agreeable sila. Pero so far daw, nag-gain na ng traction yung usapan ng dalawang panig, no? So kung sakasakali magkakaroon ng veterano itong Phoenix si Tautua plus isang scorer na si Jeron Teng na pwedeng iparehas kay Richie Rivero. At sa panig naman ng SMB, siyempre si Kai Balungay pwede ang maging center, pwedeng maging power forward. So lalakas yung rotation ni Coach Leo Austria. Instead na mag-rely na lamang siya kay Kahilig at kay Rodney Brondial, pwede niyang gawing power forward si Kai Balungay or pwede ito na maging center din. So gaganda yung lineup ng San Miguel kahit mawala itong si Tautua at si Jeron Teng. Kaya itong trade na to sigurado win-win yan para do sa dalawang koponan. At ito rin ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na ito'y kaagad-agad na susubukan ng SMB na maaprobahan ng PBA. As it is, alam naman natin na itong San Miguel talagang determinado yan at pigilan itong TNT at si Bolbol na manalo ng kampyonato dito sa PBA Commissioner's Cup. Kaya ngayong mga ganitong klaseng trades, yan yung binabalak talaga nilang gawin. At alam naman natin na itong San Miguel hindi yan basta-basta na lamang gagawa ng trades unless sa tingin nila ay magkikinabang talaga sila. Kaya mukhang ito na talaga yung seryosong move na plano ng SMB para pangkontra sa TNT tropa. Merong balita ngayon na ituro Converge Fiber Xer sa 80 trade yung isa sa mga guards nila. Ang tinutukoy natin dito ay ituro si MJ Garcia, baka i-trade na sa Titan Ultra kapalit ni Cade Flores dahil mukhang gusto raw ni Coach Delta Pineda ng isa pang big man. Pagdating kasi dito sa guard rotation nila mukhang solid na eh. Meron kang Juan Gomez de Leaño pag nakarecover na doon sa kanyang injury, si Mikey Williams at si Archie Concepcion plus si Alex Stockton. So parang redundant na o hindi na mabibigyan din ng playing time itong si MJ Garcia. So mas mabuti na lang na i-trade to para kay Cade Flores dahil mas nangangailangan ng big man ngayon itong Converge para may kasama si Justin Baltasar at itong si Justin Arana. Kaya yan daw yung pinaplano nila pero hindi pa confirm dito kung matutuloy dahil syempre depende rin yan kay Coach Renzi Bahar ng Titan Ultra kung papayag siya doon sa ganyang klaseng arrangement. Pero sa tingin ko naman okay naman itong Garcia for Flores dahil pareho naman yung bench players at nakita natin yung potential ng mga nabanggit dito sa kanilang roster. Kaya sa tingin ko, mas magiging okay to para doon sa dalawa kung sakasakali nga na matuluyan. Pero huwag tayong magtaka kung magkaroon din ng iba pang mga arrangements dito, no? At baka dagdagan pa ng draft pick ng Converge yan. Pero so far, mukhang yan daw yung nabagkasunduan nila. At sa tingin ko naman, ay papayag na itong Titan Ultra. Pero huwag tayong magtaka kung hilingin nila mag-isa pang draft pick, no? Magdedepende kasi yan doon sa pasya ng management, hindi lang ng coach ng dalawang panig. Kaya nga sa ngayon, itong pag-uusap na yan magpapatuloy habang naglalaro itong Converge na alam natin nag-i-struggle ngayon. Maski itong Titan Ultra, no, medyo nag-i-struggle din. So yung pag-trade nila ng mga players, hindi na nakapagtataka. Dahil syempre gusto nilang bumawi, kaya magagawa sila ng move. Malaking pagsubok ito sa Barangay Ginebra sa darating na linggo dahil maghaharap sila ng San Miguel Beermen. Dito natin makikita kung paano makikipag-match up si Justin Brownlee sa isang 7-footer na katulad nitong si Justin Patton. Itong si Brownlee, okay yung nilaro niya kay Kylor Kelly, no, ng Converge Fiber Xers. Medyo nahirapan na sila dito sa NLEX at natalo nga. Pero sa Macau naman kasi walang big man yun eh. So mukhang okay pa ang laro ng Barangay Ginebra. Pero matitest talaga sila dito sa San Miguel dahil syempre may Twin Towers yan. May Fajardo at Patton ka dun. So ang advantage lang kasi ng Ginebra ngayon, no, si Justin Brownlee, small forward ang laro niya. So yung local player ng San Miguel ang mapipilitang gumardya kay Brownlee katulad ni Lassiter. So medyo mahirap talaga yan. At yan ang dahilan kung ba't marami nagsasabi na ito talagang advantage ng Barangay Ginebra. Yun nga lang, ang shortcoming nila, kung may advantage sila sa small forward position dahil naglalaro si Brownlee,
Ang problema naman nila yung big man na pantapat dito kay Justin Patton ng San Miguel. Kasi kung ilalagay mo si Japet Aguilar kay Justin Patton, sino naman ang tatao kay Junmar Fajardo? At baliktad din, hindi kung kabaliktad rin yan. Kung si Japet Aguilar ang gamitin mo pantao kay Justin Patton, sino ilalagay mo kay Junmar? Kaya yan ang problema nila ngayon. Dahil syempre ito si Isaac Go, si Norbert Torres, si Troy Rosario, mas maliit yan kumpara dito kay Patton at kay Junmar. So yan yung magiging isa dito sa pag-uusapang mabuti nung management ng Ginebra para ma-counter itong size ng San Miguel Beer na alam natin na gagamitin talaga nila. Kaya nga maraming naniniwala talaga na magiging isang test ito sa Barangay Ginebra kung paano nila gagawin ito at paano sila mag-a-adjust. Pero so far, no, mukhang okay naman itong gagawin daw ng Barangay Ginebra para sila ay makasabay dito sa San Miguel Beermen sa darating pa na encounter nila sa linggo. At ang huli nating balita, no, itong Rain or Shine Elasto Painters daw. Diyan na ng mga experts na baka isa na talagang legit championship contender. Yes, maaga pa to, 4-0 pa lang. Pero marami nagsasabi na sa lakas ng lineup nila at do sa quality ng import, may chance talaga na sila na makapasok sa finals. Nakailang beses ng semis itong Rain or Shine, no, medyo nahaharang lang talaga ng TNT tropa. Pero sa ngayon, sa ganda ng lineup nila, lalo na yung huling game nila, no, tinambakan ng 56 points itong Blackwater. Marami nagsabi na talagang maganda ang kalalabasan nito para sa Rain or Shine. Ang problema nga lang, baka kamalas-malas nila sa semifinals, TNT na naman ang makaharap. So sa tingin ko, dyan mahihirapan sila talaga. Kasi ngayon, kung ang Rain or Shine talaga papasok sa finals, so mahirap kasi dyan, ang pagdadaanan mo tatlo eh. Usually San Miguel, Ginebra, or TNT at yan ang magiging problema. Kaya sa tingin ko, kinakailangan talaga maging perfecto yung laro ng Rain or Shine para magawa nila ito ng paraan. Kaya nga, yan yung pag-iisipang mabuti ng management dito kung paano gagawin nila. Pero so far, no, itong Rain or Shine Elasto Painters, kung pagbabasehan natin yung laro dito sa eliminations, malakas talaga yung kanilang lineup at maraming nagsasabi na sila magiging legit title contender talaga. Pero syempre, sabi nga nila, wala yan sa umpisa kung hindi sa huli. Dahil example niyan, ang Magnolia, ilang beses na natin nakita, palaging malakas sa umpisa, pagdating sa dulo ay kinakapos. Kaya nga itong Rain or Shine Elasto Painters, kinakailangan talaga na magkaroon naman ng konting adjustment sa kanilang roster para makita natin kung sila ba talaga ay kakayanin na umabot sa finals ngayong conference na to or kung sila ay katulad nung dati hanggang semifinals lang ang aabutin at mapipilitan na naman sila na mag-adjust sa susunod pa na mga conferences. Binabati natin yung ating mga regular viewers na sila Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Anthony Adon, Michael D., Simon de Guzman, Ireneo Salangsang, si Malyari Mascariñas, Dexter Domer, si Katsakino Dukusin, Jonel Alagon. Binabati din natin si Ronald Barbosidad, si Romeo Conchada at lahat ng mga regular na sumusubaybay sa atin.